Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by NQN Dermatology Clinic, Skin, Hair and Nail Center and Laser Center, Computer Communication Development Institute, Aroma and Dye, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GISA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, Honorable Ramil Robles, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Vice Mayor Luis Leosala Jr., Pilar Sorsogon, Christina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Honorable Lester Lubiano, City Councilor, East District, Sorsogon City, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Councilor Jojo Santa Clara Go, Municipality of Matnog. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Cabidan, Sorsogon City, SM City Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas kung mahal. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon. At syempre, kaakibat ng Pilipinas kung mahal, bawawaw! Ano na tayo? Live na live tayong napapanood dito po sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Happy watching nga pala kay Bawawaw from SK3. Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa ngayong araw na ito, pang Huwebes na edisyon. Petsa 4. Sabi nga sa USA, sabi nila, I was born on the 4th of July. Magsama-sama sa ating programa ngayong araw na ito. Of course, live tayo sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at sa YouTube. Napapanood rin tayo. After nyo manood sa Facebook, lumipat kayo sa YouTube. Yan. After nyo naman sa YouTube, matulog na kayo. Huwag na kayo manood ng iba. Mga kaibigan, ang Bicol TV Sorsogon ang nag-iisang telebisyon sa probinsya ng Sorsogon. Meron dyan nagpapaka-TV, yung pala sa katawan may TV. Salamat po sa patuloy na nagtitiwala sa atin at inaanyayahan po ang lahat manood ng recital ng ballet ng grupong Aleli Dance Aleli Dance yung A kasi ADA Aleli Dance Academy. Yan. Sa July 12 na po yan dyan sa Sorsogon Culture and Arts sa City Hall Compound. Papanoodin nyo ang mga chikiting at mga daraginding sa pag-perform ng kanilang ballet dance. Siyempre yung ibang nagbabali din, tangkilikin natin. Ito ang mga dapat sa mga kabataan, hindi yung wala talagang galaw-galaw katawan. Hindi dito pwede mag-ballet habang nagmo-Mobile Legend. Kaya ito ang dapat na tangkilikin natin, ang ganito mga pinagkakaabalan ng mga kabataan habang bakasyon. Okay? So tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Bigyang daan muna natin ang ating mga balitang nasyonal, balitang pambansa mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon.
Sa ulo ng mga balita, Binay nag-walk out sa hearing ng komite ni Cayetano. 25 lugar target ng hypersonic missiles ng China ayon kay Aimee. Pahayag ni Duterte, sa pinagtataguan ni Kibuloy, pinag-aaralan ng PNP. Isa pang Alice Go fingerprint binubusisi ng NBI. At ekonomiya ng Pinas mas lumakas ayon kay Pangulong Marcos. Narito na ang detalye ng ating mga balitang nasyonal. Binay nag-walk out sa hearing ng komite ni Cayetano. At sa detalye, nag-walk out kahapon si Senator Nancy Binay sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa gastos sa new Senate building. Bagamat at hindi miyembro ng komite, si Binay dumalo ito sa pagdinig dahil narinig niya na sinabi ni Cayetano na welcome siya sa hearing. Si Binay ang dating chair ng Accounts Committee na humahawak sa proyekto ng NSB. Nagsimula ang tensyon ng tanungin ni Binay ang kinatawan ng Department of Public Works and Highways sa budgetary cost ng bagong gusali. So tama po na on your documentation, there's no such thing as 23 billion pesos for DPWH. Kaya sa tingin ko, si Yusek Emil Sadain, hindi ninyo ho kailangang mag-apologize. Ani Binay. Pero kinontra ni Cayetano si Binay at binanggit ang data mula sa DPWH na di umano'y nagpakita ng 23 bilyong cost estimate ng bagong gusali. Ang mga numero ay nagmula umano sa mga staff ni Binay. Inakusan din ni Cayetano si Binay na nanggugulo sa pagdinig. Nilinaw naman ni Binay na ang tanging layunin niya ay tapusin ang pagtatayo ng bagong gusali. Inakusan din ni Cayetano si Binay na gumagawa umano ng mga isyu matapos iugnay ang proyekto ng NSB sa lokal na politika sa Makati at Taguig. Ipinahiwatig pa ni Cayetano na maaaring ibinigay ni Binay ang mga tanong ng media sa kanya. 10 interview, eksaktong lahat ng question. Coincidence, ang galing mo naman, ani Cayetano. Bakit naman ako magbibigay ng tanong sa mga media, Mr. Chairman? Baka gawain mo yung magbibigay ng tanong sa mga media, excuse me, balik na tanong ni Binay. Matapos mag-walk out si Binay, sinabi ni Cayetano na nabuang ka na, Day. Tapusin natin ng maayos ito. Senado ito ng Pilipinas, hindi ito palengke. Dagdag pa ni Cayetano. Ano ba naman yan? Sila-sila na lang. Sa iba pang pambansang balita, 25 lugar target ng hypersonic missiles ng China ayon kay Senator Aimee. At sa detalye, kinabahala ni Senator Aimee Marcos ang plano umano ng China na gumamit ng hypersonic missiles laban sa mga base militar sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at Estados Unidos. Sinabi ni Marcos na tatargetin ng hypersonic missiles ang mga EDCA sites sa bansa dahil sa tingin umano ng China ay kumampi na ang Pilipinas sa kalaban nila. Sinabi pa ni Marcos na hindi iniisip ng China na lulusob sa Pilipinas yung maraming army nito dahil sa himpapawid mangyayari ang paglusob. Balik naman ng Armed Forces of the Philippines na makikipag-ugnayan sila kay Marcos, chair ng Senate Foreign Relations Committee para makakuha ng karagdagang detalye tungkol sa impormasyon. Ayon kay Padilla, ikinokonsidera nilang seryoso ang bagay na ito at gumagawa ng mga hakbangin para protektahan ang pambansang seguridad. Ang EDCA ay nilagdaan noong 2014 kung saan pinapayagan ang mga tropang Amerikano na magkaroon ng akses sa mga itinalagang military facilities ng militar sa Pilipinas. Idinagdag ni Marcos na sinabi umano ng US na hindi nila kayang labanan ang hypersonic missile na sinasabing 5 beses na mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Ang sabi ng US, hindi raw nila kaya labanan yung hypersonic missile, mas lalo kung ninerbyos, ani Marcos. Idinagdag niya na ang Batanes, Subic at Ilocos ang mga unang target. Sa pagbabasa natin, may mga missiles na nasa Batanes, pati sa Subic. So, yung dalawang yun ang uunahin kasamang Ilocos kasi may mga live fire balikatan. Kakatakot nga, ani Marcos.
Hindi naman ibinunyag ni Marcos kung saan niya nakuha ang impormasyon. Ang hypersonic missiles ay isang uri ng armas na may kakayahang lumipad sa target ng 5 hanggang 25 beses na bilis sa tunog nito. Ang lubha pang nakakabahala rito ayon sa mga analyst ay mahirap itong matrak at maharang ng ordinaryong air defense system. Sa iba pa mga balitang nasyonal, pahayag ni Duterte sa pinagtataguan ni Kibuloy, pinag-aaralan na ng PNP. Sa detalye, pinag-aaralan na ng PNP National Police or PNP ang pahayag ni dating Pangulong Presidente Rodrigo Duterte na alam niya ang pinagtataguan ng Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief at Spokesperson Colonel Jane Fajardo, aalamin muna nila ang sinabi ni Duterte kaya tumagi itong ibunyag ang kinaroroonan ni Kibuloy. Ani Fajardo, maituturing na obstruction of justice ang ginagawa ng dating Pangulo sakaling may nalalaman nga ito sa pinagtataguan ng wanted na si Kibuloy. Maaaring mapanagot ang dating Pangulong Duterte dito. Matatandaan na sinabi ng dating Pangulong Duterte na alam niya kung nasaan si Kibuloy, subalit ng tanungin kung nasaan, secret lamang ang sinagot nito. Sinabi ni Fajardo na pinag-aaralan na ng mga abogado ng PNP ang pahayag ng dating Pangulo kung saan nagsasagawa na rin sila ng pagkikipag-ugnayan sa ilang mga individual na nakausap nito. Patuloy pa rin ang apela ng PNP kay Kibuloy na lumantad na lamang at harapin ang kaso. Tiniyak naman ng PNP ang sapat na seguridad kay Kibuloy at sa iba pang sangkot. Sa iba pang nasyonal na balita, isa pang Alice Go fingerprint binubusisi ng NBI. Sa detalye, binubusisi ngayon ng National Bureau of Investigation or NBI ang nadiskubring ikatlong Alice Go na kumuha ng NBI clearance noong 2005 sa branch ng ahensya sa Quezon City. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, sumasailalim ngayon sa pagsusuri ng ahensya ang fingerprint ng ikatlong Alice Go. Sinabi ni Santiago na sa pagbusisi sa address na nakasulat sa aplikasyon ng clearance ng ikatlong Alice Go ay hindi naman nag-i-exist. Aniya, ang address ng aplikante ay nakarehistro sa Quezon City pero wala naman anyang napatunayan na Alice Go na naninirahan sa lungsod. Una nito, sinabi ng NBI na si Bamban Mayor Alice Go at Chinese National Go Waping ay nagmatch ang fingerprints. Sa pinakahuling balitang nasyonal, balitang pambansa, ekonomiya ng Pinas mas lumakas ayon kay Pangulong Marcos. Alamin ang katotohanan. Nagpahayag ng paniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malakas na ang ekonomiya ng bansa. Ito ang sinabi ng Pangulo sa ginawang multi-billion fleet expansion ng kumpanyang Cebu Pacific. Ayon sa courtesy call na sa Malacanang ng mga opisyal ng Cebu PAC, sinabi ni Pangulong Marcos na isang malaking hakbang ang ginawa ng kumpanya. Mahigit 100 eroplano mula sa kumpanyang Airbus na nagkakahalaga ng $24 billion ang bibilhin ng Cebu PAC. Itinuturing naman ito itong pinakamalaking aircraft order sa Philippine aviation history. Sinabi naman ng Chief Executive Officer ng Cebu PAC na si Michael Zux na ang plano nila ay indikasyon ng pagtitiwala nila sa takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Paraan din niya ito upang ipakita ang suporta ng gobyerno na gawing competitive and aviation industry ng bansa. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Magbabalik po ang inyong lingkod sa ikalawang yugto ng ating programang Issue Ora Mismo.
Celebrate your staycation as Christina's Hotel and Resort opened its newly renovated private villa designed with an emphasis on comfort and style, making it the perfect choice for family gatherings and even small celebrations. Experience paradise right at your doorstep with their luxurious tropical villas, complete with amenities, free Wi-Fi, air-conditioned rooms, private pools, jacuzzi, and a lot more. They have function rooms for any occasion such as weddings, birthdays, and even seminars. They also have open cottages for day swimming with adult and kiddie pool. For food cravings, worry no more because they have restaurant that offers a wide variety of foods. Have fun and enjoy while singing at their KTV room. Christina's Hotel and Resort is located at Barangay Ginlahon, Sorsogon City. For reservations, contact them at 0908-810-9428 or at their Facebook page, Christina's Hotel and Resort. For a place to stay? Come and visit Starboard Inn. They offer a very affordable and budget-friendly rooms for your needs. They have air-conditioned and non-air-conditioned room with television and free Wi-Fi. Starboard Inn, located at the heart of Sorsogon City. So what are you waiting for? Come and visit Starboard Inn located at Alegre Street, Barangay Burabot, Sorsogon City, or visit their Facebook page or contact them at 0928-5549864. Today, we celebrate our first year of fulfilling our commitment to positively impact the lives of Bicolanos by bringing them closer to top-tier dermatological care. Our vision is to provide innovative medical methods and high-quality dermatological service to our patients and be the forefront in doing so. We would like to be the skin expert that you can trust and to constantly commit to provide first-rate dermatological services to our patients. Our vision is to be the premier referral center in the Bicol region for skin, hair, and nail disease,
and be the benchmark in providing top-notch laser and cosmetic services. This year will be an exciting year as we will be having a new laser from Europe in order to help us more in our purpose. We thank God for the guidance this year, our families for the support, and our patients for trusting us. Need a hotel? GSAC Hotel is a perfect option when you are on a budget. Nice room, new and modern. The prices are great. Very good option to stay if you need a good and simple hotel. They have air-conditioned rooms with free Wi-Fi. They also have fantastic family room, all of which deliver the perfect blend of home and hotel. GSAC Hotel is located at corner Luna Candol and Quezon Streets, Gubat, Sorsogon City, beside the GSAC main branch. Call them at 0930-1398-007 or at 0965-150-7477. Paano bayaran ang Sureko 2 bill gamit ang GCash? Buksan ang GCash app at ipasok ang 4-digit mobile PIN. Siguraduhin na mayroong sapat na laman ang iyong account para magkasya ito sa halaga ng babayaran na bill. Pindutin ang icon na Pay Bills. Hanapin at pindutin ang Electric Utilities icon at lalabas ang mga pangalan ng electric utilities na pwede mong pagpilian. Hanapin ang Sureko 2. Maaari mo rin itong pusuan para maisama sa iyong mga paborito nang sa gayon mas madaling maka-access sa susunod na pagbayad ng Sureko 2 bill. Pagkatapos pindutin ang Sureko 2, matatagpuan ang homepage ng billing information na dapat sagutan. Kailangan ng mga sumusunod na impormasyon: Sureko 2 code number, pangalan ng account at kabuuang halaga ng babayaran. Mahahanap ang code number sa taas ng statement of account at sa ibaba naman ang billing statement na kailangan bayaran. Siguraduhin tama ang inilagay na impormasyon tungkol sa iyong bill. Ilagay ang email address kung gusto mong makatanggap ng opisyal na resibo sa iyong email bilang kumpirmasyon ng iyong pagbayad. Pagkatapos makumpirma na tama ang iyong impormasyon na ilagay, piliin ang Next at agad kang makakatanggap ng kumpirmasyon na bayad na ang bill mo sa kuryente gamit ang GCash. Welcome back mga kaibigan sa ating programang Isyu Ora mismo. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Una po sa lahat ang ating pagbati kay Ma'am Gloriosa Lolo. Maraming salamat po sa ipinadala mo na namang stars para sa ating patuloy na operasyon ng Bicol TV Sorsogon. Ingat ka po lagi dyan ma'am sa Hong Kong. Ganon din po kay Ma'am Carmen De Llosa from Australia, ang may-ari po ng Angel Resort dyan sa Gubat, Sorsogon. Buena Vista, Gubat. Maraming salamat din po sa pinadala nyong stars. Ito po ay malaking tulong, napakalaking tulong na para sa operasyon at patuloy na pagbibigay natin ng mga public services sa mga kaganapan sa probinsya ng Sorsogon. Sa pamamagitan po ninyo, maraming salamat po at sa ipinapadala ninyong mga stars na kung saan po ito ay malaking tulong sa aming Bicol TV. Maraming salamat po. Ang tanging maigaganti namin sa inyo mga madams, ang patuloy naming panalangin sa inyong kaligtasan, sa inyong kinaroroonan. Maraming salamat po. Yan, tuloy-tuloy na tayo mga kaibigan sa ating mga kaganapan sa ngayon, no?
Okay, sa ating kaganapan ngayon, patuloy tayong manalangin na hindi matuloy itong kaguluhan sa West Philippine Sea, na kung saan po ito ay sobrang malaking epekto at nakakatakot po ito kung ito man ay matuloy. Kaya para sa atin po, kung madadaan ito sa usapan, idaan na lang po natin sa usapan para hindi na umabot sa anumang kaguluhan or magkaroon ng tensyon sa ating bansa. Lalo na po siyempre kahit nga nandito tayo malayo tayo sa West Philippine Sea, kaya lang anuman po ang mangyari dyan, talagang sigurado, apektado at damay tayo. Kaya ganun po ang ating dapat na sabi nga natin, ipanalangin na sana hindi po matuloy ito na kaguluhan dyan. At sana madan ito sa mabuting usapan. Sabi nga nila, mabuting usapan or mabuting pagkakasunduan. Dahil nga sa alam naman natin itong mga leader natin sa ating bansa, magagaling lang naman to magsasalita, pero pag nandyan na yung gulo, mag-i-exit na to sa Manila, mag-i-exit na to sa Pilipinas, kung saang bansa na ito tatakbo or kung saan na ito magtatago. Tapos tayo yung mga nandito sa Pilipinas, sigurado tayo ang kaawa-awa. Kaya sana hindi na umabot sa ano pa mang kaguluhan ang bagay na ito, para nga sabi natin patuloy tayong mamumuhay ng mapayapa at walang kaguluhan, walang iniisip na anuman na tensyon. Kaya tayo po ay patuloy na manalangin na sana ang ating pong may kapal hindi pa hintulutan itong mga maaaring kaguluhan na mangyari dito sa ating bansa. Alam naman natin, aminado tayo na wala tayong kakayahan. Ang Pilipinas ay walang kakayahan sa ganitong kaguluhan or gyera. Lumaban sa ganitong gyera, wala tayong panama. Bagkus, kailangan natin ang kaalyado na bansa. Pero bakit natin hahangarin na magkaroon ng kaalyado na bansa kung madadaan lang naman natin to sa mabuting usapan? Hindi natin inaalis yung dapat na makialam yung ibang bansa sa ganitong usapin, pero dapat din natin isaalang-alang na sila ay tutulong lang, pero ang perwisyo nasa atin pa rin. Kaya dapat mag-isip-isip rin tayo na sa ngayon kaalyado natin sila, pero ang maging pinsala nito pag natuloy ang giyera o natuloy ang gulo, dito sa atin ang pinsala, hindi sa lugar nila. Kaya para po sa atin, wag na nating hangarin na mangyari pa ang anumang kaguluhan. Okay? Bueno mga kaibigan, simula pa kahapon o ng isang araw, nag-aantay tayo ng magiging mga kaganapan dyan sa Barangay Pamurayan, na kung saan yun nga ang naging nangyari dyan. Ng usapan is tigil muna yung construction hanggat hindi napapadalhan ng result. Okay? And kahapon nga pala mga kaibigan, isinagawa ang press conference dyan sa bayan ng Castilla sa lugar ni Mayor Bong Mendoza, kung saan isinagawa ang isang press con tungkol ito sa usapin sa tubig or sa 150 million loan para sa water system. Hindi naman tayo po naka-attend dahil hindi naman tayo naimbitahan. Ito naman mga kasama natin dito, ewan ko kung ano nangyari. Basta ang alam nila alam na nila kung ano yung alam nila. Okay?
So, again, kung ano man po ang nangyaring kaganapan dyan, hindi po natin yan alam. Basta ang alam natin, may magaganap bukas. May magaganap bukas. Happy watching po pala kay Kagawad, kapitan na naging Kagawad, Bert Maranyo Balde. Akala ko Bert Maranyo Boris. Bert Maranyo Balde, happy watching. Morning po sa Sikad at sa Daria family. Pangpang, morning po sa pamilya Sikad. Wala ba dito yung ang pamilyang Karate? Sikad lang. Sikad at Daria family from Kagawad na Kapitan pa Bert Balde. Yan. And tayo po pala ay nakikiramay sa pamilya ni Cap Nestor Baldon sa pagpanaw ng kanyang may bahay na si dating kapitana din, Ma'am Shirley Baldon. Nakikiramay po ang buong staff, buong family ng Bicol TV. May you rest in peace, Madam. And Chot Nestor, ansa mo yung pakikiramay. Okay? And ngayon mga tugang, okay na ba ang report ni Maki? Ibibigay natin mga kaibigan ang special report ni Maki Gomez. Direktamente from Matog. Maki, balita tayo. Hataw dito, kembot doon. Yan ang itinampok ng unang araw ng aktibidad para sa kapestahan sa Barangay Camatcheles sa bayan ng Matnog para sa mga Zumba Girls. At halos lahat sa kanila ay mga nanay. Naging parte na sa nasabing bayan ang Sumbarangay kung saan ay walang sawang iniikot nila ang bawat barangay at ngayon nga ay naging parte ito ng aktibidad sa Barangay Camatcheles at naging paligsahan pa ito sa bawat purok at syempre bawat kalahok ay may inihandang pasabog sa kanilang Zumba dance number na talaga namang pinaghandaan nila. Si Marjoline Garcela. Ito po yung aking team. 45. Andito na ngayon tayo. Congratulations. Kami po ang preparation po namin. Dili po yun yung mga tarsayaw na kaupod ko. Next item. Kanya-kanya ini mga career sa buhay. Ako lang po talagang para sayaw, para sumba. Pero multifunctional cleaning instrument na mapasabagan ato mga award. And before we award the certificate, the citation. Kaya hindi rin naging hadlang ang kanilang edad sa pagkembot at paghataw. Sinuportahan din ng kanilang punong barangay at buong council ang programang ito upang maging healthy umano ang mga kababaihan sa kanilang lugar. At isa sa naging hurado ay isang Certified Licensed Zumba Instructor of International Zumba Network. Certified Licensed Zumba Instructor, Zumba International Network since 2019. Palapakan po natin ang walang kapagurang Coach Coraline Mayer or
Kabilang din sa naging hurado ang founder ng Sumbarangay na si ABC President si Lemaso at ganun din ang isa sa pinakaaktibong konsehal na si Pobio Sabado na palagi ding present sa Sumbarangay. Our next judge, the founder of the Sumbarangay, our ABC President, the punong barangay of Banuangdaan, and the very supportive mother of our Honorable Mayor Kat Emso and former Mayor Claudette Emso, and of course, a former beauty queen, Honorable Municipal Councilor Selema Morataso. Good evening sa mga nag-attenders video biro. Magmahon nini na gabi dahil una, salamat kita sa mahal na Diyos kay Ora Pakuran. Magmahon, danison ang mga para sumba. Magmahon, sigurado ako, ini si Mayor tsaka si Claudette, purpose yung nakasuporta sa ako. Pag nagsusumba ko, sira nagano na may ban maihatag sa iyo ng mga nagsusurumba. Kay fitness bagay sa health na no ini. Malako, tipor na ako niyan. Bahala na kamo pero nilagdag ni basta. Ako, nagsusumba. Kaya sa mga senior, mas kuan na magsurumba kamo. Kay medyo na kusugan tuhod. Actually, ang event niyan is Hataw Kamachiles, which is it's our on second year already. Last year, binatugan ko with the organizer, Mr. Ednel Hileblas. And we're down to the last with the support of Honorable Sablin at Victura. Ang Hataw Kamachiles, sinabayan ng Sumbarangay this year, which is maraming participants at magkakaroon po kami ng mga may purok competition. Makikita nyo mamaya kung paano sila sumaya with their Zumba attire and Zumba songs. Ang ating mga dancers from Kamachiles. This event is a celebration ang mga taga-Purok Barangay Festa in honor with the patron saint Santa Maria Goretti. At ang tinanghal na first place ay ang Purok Uno na talaga namang pinaghandaan din nila ang kanilang performance. Barangay. Thank you so much po. At kay Coach Cleven sa effort sa pagsakripisyo sa magtuktok. Sa pagbuto ko, thank you and sa mga naging tara sa may purok sa namatulong tabi. Good luck and God bless sa mga kapitan. Size and sweater po. Size and sweater. Salamat tabi. Mula dito sa bayan ng Matnog, Matnog Bicol TV. Issue ora mismo. Ayan ang balitang Sumba ni Papa Maki Gomez. Pero mo talagang alive na live ang mga taga-Matnog. Hindi pa tatalo. Sabi nga nila, hindi pa tatalo, hindi palulupig ang mga taga-Matnog. Ayan, at maraming salamat po sa patuloy na ginagawang aktibidades ng mga taga-Matnog, lalo na po ang mga public officials ng Matnog. Sabi nga nila itong si Kagawad Pobi talagang napapanahon na para umakyat ito sa kanyang pesto. Ito ang mabigat na panawagan nung isang araw pa ito. Kailan kaya magkakaroon ng realidad or sabi nga katuparan ang problema sa tubig? Ilang araw na, maximum of 3 hours na magkakatubig. Sa loob ng 3 hours, kaya bang ang iipunin niyo sa loob ng 3 hours? Kaya na ba yan gamitin sa 9 hours na walang 3 hours? 3 hours minus 24, 21 hours na walang tubig, 3 hours nang may tubig. Nung isang araw pa yan, sabi sa Prime Water,
basta't maghintay ka lamang. Parang si Ted Ito. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, maghintay ka lamang kung kailan magkakatubig. Kaya lang sabi nga ni, ano daw ang prime water? Butabungol? Hindi lang butabungol, manhidunon pa. Sa grabe na lamang nag-atake, Air, Facebook, kung ano-ano pa, wala lang sila. Pero pag nag-bill minimum 200 plus, okay na okay sa kanila. Kaya ano na tayo? Sabi ni Master Bobot Estrupigan Laguna, calling the attention of Ramchit. Basahin mo ito I have changed my profile. Walang sombrero. Yan, gamit ko now na photo. May nagmi-message kaya na ibinalik ko sa may sombrero profile ko. Hindi ko ibinalik. Gusto niya yung walang tinatago. Gusto niya kapag kailangan may arigluhin na walang sombrero. Kaya tinanggal ni Papa Bobot ang kanyang sombrero. Sabi naman ni Ramchit, magpakatuto ka, brother. Sabi naman ng SK3, kaming mga ninja, wag mong pakikialaman. Kung kami ay mga ninja, hindi kami mga karatista. Ang tinutukoy ni Paring Bobot na mga ninja, ito yung mga SK3 members na balot na balot. Pero hindi naman pwedeng kainin na balot. Balot na balot, may sombrero, may shades, tapos may dito, may takip yung sa ilong sa bibig. Hindi ko nga alam kung nasisikmura nila amuyin yung yung buga ng bibig nila papasok sa tenga, sa ilong nila, o baka naman sa tenga pinapasok. Yan. Kaya sabi ni Bobot, kayo mga ninja, ikaw naman Paring Bobot, ang samurai, taga ng taga. Ewan ko lang kung anong tinataga, ha? Yan. Kung kayong mga SK3 ay mga ninja, sabi ni Paring Bobot, ako naman ay karatista. At ang gamit ko ay karatistang samurai, taga ng taga. Mapapula, mapaputi, tatagin ko kayo. Sabi din naman ni Ramchit, magpakatuto ka, brother. Yan po ang ni Paring Bobot ngayon, ayaw niya ng ng nakasombrero. Dahil sabi niya, kahit anong mangyari, ang Pilipinas kung mahal. Yan. At siyempre, dahil ang Pilipinas kung mahal, dapat ang demand ko ay mahal din. Yan. Kaya Paring Ramchit, ano nga ba sabi ni Paring Bobot? Ano bang problema mo sa akin? Sabi naman ni Ramchit, wala akong problema sa'yo. May problema sa'yo ang mga kasama ko. 1 kilong bigas ang hinahangad nila. Ikaw naman 1 sakong bigas. Laki naman. ang mga dialogue ni Paring Bobot, OMG. Ito pala OMJ, hindi pala OMG. Yan. Sabi ko nga, may kaibigan kahapon nagpa-press con si Paring Bong, si Mayor Bong Mendoza. Para sa kanyang progresibong Castilla. Yung palang 150 million loan, para lang yun sa pipe laying. Ngayon, kung sino magpapakabit, magpapakabit ng tubig, ha? Hindi yung ibang klaseng magpapakabit. Happy watching nga pala kay Director Angel Hanoras sa kanyang programang Bantay Barangay. Pero pag wala siya sa program, nandun siya sa Bantay Bahay. Ayan, sa masaya lang tayo. Binabantayan ng direktor ang inyong mga bahay. Kung sakali man, habang siya nagbabantay, nanonood siya ng kaagapay. Yan.
Kaya tandaan ninyo, ano, tuwing Lunes, nag-program na si Direktor. Ha? Dapat nakatutok na kayo. Good AM po sa mga taga Barcelona from Carlito Anling Fortuno. God bless po sa inyong lahat. God bless man po sa inyo, Sir Anling Fortuno. Happy watching mo po kay Sir Vladimir Pribaldo. Yan, nanonood sila sa atin kasi sabi nila masarap daw manood ng programa ng Issue Ora mismo kasi ora na mismo pa. Yan, ora-orada mismo pa. So ito mga kaibigan, ang ipapakita nating footage wala naman ito sa isip ko, kaya lang maldito itong si Harold. Sabi ipasok ko daw para ito naman po hindi ito bantay barangay, kundi pagpupukaw sa mga kuwaw. Hilingan nito yan mga tugang. Yan ang tinatawag na one lane or one lane, pero pwede mo sabihin na one way kasi di pa naman nagamit ang saro, di man magagamit. One way na tinampo na kung saan nagangalas kita, yan po sa parting La Union, Castilla. Ang dugtong na po kayan, Dangkalan. Pag agita dyan, garo, dahil nga yan ni 1 kilometer. Ang na yan, ang lubak-lubak na yan. Dahil pa yan ng sabi mo, nakaupo na yan na one lane, aabot niya ng 2 kilometers. Pero magayunong ko taiyan agihan, going to Poblacion, going to Bagalayag, kung pasirin ka digdi sa Sorsogon City. Kasi shortcut talaga yan. Dahil ka na maikot. Pasiring duman sa San Isidro, hanggang Milagrosa, hanggang La Union. Ayan, from Bagalayag, maagi ka lang ng Poblacion, then Dangkalan, luwas ka na ng La Union. Way back 2018 or 16, nag-aagi na kita dyan, pero may araw ka yan. I think the other month, nagkaigwa ng groundbreaking dyan mismo, sa luwasan ka yan, sa La Union, nagkaigwa ng groundbreaking para sa covered court. Ay nga ngalasan ta, ang covered court, mas importante pa daw kaysa dyan sa tinampo na yan, na dapat kuta na, yan ang pinagtuunan na matapos man lang kuta yan. Dakulao na yan ng kaginawahan sa mga motorista, lalo na kung may dakop. Yan to naman sa may Milagrosa naka-pesto ang paradakop. Pag lumusot ka dyan sa sa Dangkalan, sa La Union, lusot ka na. Joke lang mga tugang pero nahiling ta kaya yan. Dakulao niya na na kaginawahan kung matapos iyan. Pero hasta sa ngunyan, Diyos ko, halos abuto nilang yan dekada. Dahil pa lamang yan napasugpon. Nahiling takasuhapon. Sa bagay, yan talaga, magasos ka dyan, semento, graba, baybay, tubig. O sa bagay, may tubig nga dyan parte sa Durho. Igwa ba dyan ng Karigusan na falls? Sa gurong. Oo, sa gurong. Pwede dyan magsagurong ang mga dump truck. Talagang magasos ka dyan. Bye-bye, boulder, tapos semento. Samantalang kahapon, itong pigtatrabaho kang sarong kontraktor, wala dahil siyang gastos kundi solamente ang semento na ihahakot niya. Taday man siya magastos ng baybay, graba, tayao na mismo dito. Ini ang dapat na tuunan ng pansin. Pero nagangalas kita mga tugang, nataas sa taday lamang ini napansin kang nagkaigwa ki groundbreaking. Nagkaigwa na kuta ng groundbreaking dyan kang covered court. Pero iyan na importanteho na dapat matapos. Dahil lamang yan natapos.
Nahiling ta ano? Ni dailamang yan natapos mga tugang. Sabi nga ni Ma'am Benny, ito ang mga trabahong kapos. Dahil ko lamang aram kung kapos sa budget o na-divert na ang budget. Sabi nga ni Ma'am, yan nga ning national government agencies. Magayunon paghilingon sa luwas. Pero hilingon mo sa lawg. Dahil patarapos. Sabi kay Ma'am Benny, luway Ma'am Benny sa pagpost mo. Kay group chat ini kang PIA. Ha? Sabi ni Ma'am Benny, ano man? Totoo man talaga na dahil pa man talaga natapos. Oh. Kaya sabi ko, madyan ako ha. Oh, you're welcome nga. Ako pa mapahiling sa imo. Sa makamurumundo mga tugang, na ini po napigsasabi na mas dapat ko ta ng pagtuunan ng pansin, but ang dapat niya tong pagprepararan ang 2.5 million na manggagana sa Miss Kasanggayahan Philippines. Yan. Sabi nga ni todo ng paritoking niya ni Kaki, tabaan makasabay niya sa kandidata. Maski dahil man siya nagmamauot na manggana si Miss Kaki. Ha? Ang ano lang niya, ang seed money. 100 kyaw na tumataginting. 100 kyaw na tumataginting. Ini po na-post niya to sa courtesy of Edwin Hamora ini. Si Edwin Hamora ang nag-post ka ini na nangangapodan na kutaaman matawan ini nin aksyon bago lang para sa iya sa gabos na Castellano. Parte po ini kampik sasabi ni Jojo Lascano na we are in the progress of progresibong Castilla. Yan, kaya dapat magtulungan tayo, wag na nating isama si Sao, tabayas itong media na ito. Yan, tayo-tayo na lamang para masaya. Wag nyo na rin isama si Clark Laresa France dahil ito ang may-ari ng GK. Okay? Dapat paulok-ulok sa nakita ta. Hahibladon kita kainin. O yan nga yan na mga media na bako ang para sa ko. Dahil ko ang tutunguhan ta. Ang sa kuya man sana. O okay pa nga nito sa kuya na kagawad na magiging kapitan na ito. May nangyari pala na enkwentro sa Barangay Biriran. Databi ini, follow up databi kay ni Kapitan Joey Inalpicang Katanagan. Ta kapitbahay mo bagay ni ang Biriran kung ay si Joey Inalpe mga tugang ini. Bako ining karapat dapat maging kagawad. Tiguyan ang kahalangkawan kayo, pirming kapitan, kakapitan ng lahat. Diba? Maski nga iaralog mo na lamang para maulay mo yun, kapitan mo siya, tahalangkawan na tao. Ayan, may nangyari doon na enkwentro dyan sa Biriran. Bako man na-enkwentro kang pula puti, bako man na-enkwentro kang ito? So, ang illegal na sabong, tupada. Kahapon pala, nagkariribok ang pinangjata. Sabi, dito pa magkasuruban kang 1,000 na barahin sa tupada. Parang na ayos. Diba? Parang nga, taday namin na-post ng OMG. Kapwa komedya nagkagulo dahil sa 1,000. Dahil sa tupada. Sasabihin naman ng barkada ko, chicken yan, maliit na bagay. Dapat mga 30 kyaw tayo. Diyan tayo magkakatalom. Ayan, Diyos ko naman. Pag mga araw po kaya na konting bagay lang, pagkaisahin na natin. Kasi ang dating para tayong nagkakagulo, pinagkakaguluhan natin yung isang buto, pinag-aagawan yung iisang buto ng napakaraming aso. Dapat ang buto para sa aso, ang tupada para sa manok, ang pula puti para saan yan? Sa mga sugarol. Okay? Ang number 1 po, digdi na nakaraot, sa totoo lang, kang naimbento ang GCash. Malaom kuta na warain ng GCash na ini. Abay palugod, ang dating picture dito, picture doon. Yan ang GCash ko. Within 2 hours, hindi ka nakapagpadala. Nakapost na ito sa social media.
Yan ang kalakaran ngayon. Ganyan kasimple para magkapera. Mga bagay na dapat pinag-uusapan, hindi na dapat pag-usapan, i-Gcash na yan. At sa mga naghahanap buhay naman sa ating mga itong mga isang kahig, isang tuka na minsan nga ni mapait nga sa pula-puti. Pera man lang ang kikitaon. Araman nito mga tugang, sa totoo lang po ang sugal na pula-puti, sugal siya pero legal. Why? Mas legal nga ni mga tugang sa STL, sa totoo lang. Ang pula-puti, kay si Hoda bumakal ka ng duwang pingpong, duwang bola ng pingpong, bakalun mo sa Hollywood, or sa Good Luck, or sa Lucky, daradara mo. Magkanto ka sa sugalan ng pula-puti, you have your own ball. Yung gamit mo kung duda ka, dayan makontra ang bangkero. Tawara man po legal dyan, awara man po ng illegal. Illegal lang because sugal. Sabi nga ni baga, gabos na sugal, illegal. Ha? Gabos na sugal, illegal. Pero once na napaagi mo yan sa tama, sabi nga ni baga ninda, sugal nga ina, kaya illegal. Nakasiguro ka mo. Nataman ang kandidato. Makandidato ka ngayon ng gobernador. Paano ini naging illegal? Sugal man bagay ni. Sugal ang pagkandidato. Sugal kung magana ka o pierde. Ang kagayunan lang sa politika, wala nang pierde. Ha? Kung sarong nanggana, ang saro dinaya. Wala man na pierde. Magtaya ka sa STL. Kunyari, may bola man, may isasabi na naka-broadcast mga kaini, ang pagbola. Hey! Nanggana na ako dyan 3 beses. Ang gana ko, let's say, 100 pesos, 30,000. Ang pierde ko, 90,000. That's the reality. Pero ini po na sinasabi nindang pula-puti, tupada, mga tugang da ipakita na bubuhay sa kinabaan, tupada na yan kang baryo pag may kapiestahan. Tapos titirahon man kamakapa niya itong media. Lintiguyan ko na ko na singil pati. Daog pa na ang singil ninda, daog pa ng paderby. Bako man derby ang karanam. Titirahon kang 20 mil, 30 mil. Maripas ninda ta nag-uli ng 30 mil, 20 mil. Hutong para tupada, nag-uli 8 mil. Sus ko naman. Okay, so mga tugang, bago kita mamaaram kan sa tuyong programa, ngunyan, mapasirin kita dyan sa Irusin, Matnog, dahil po para magruta. Mapasirin kita dyan, nganing mahiling ang mga kaganapan, para po sa tuyong pinakabagong programa, ang Tagumpay sa Buhay. Kung kamo po ay tagumpay na mga ngalakal, maski po baga igwa baga Jojo ning dati para bakal bote. Nagkaigwasin nin junk shop. Tapos ang junk shop na naglago. So this is a part of tagumpay sa buhay. Oh, di ba? Igwa nga ni diyan dating para pataya, naging koridor. Arimbaya ang hatas, ang koridor o kubrador? Kabo. Oh. So hanggang itong kabo, nakapatapos ka mga aki niya. Nakapatapos ka mga aki. Oh. This is a part of tagumpay sa buhay. This Saturday ang ipipicture po niya to an saro na naging matagumpay sa buhay, si Ma'am Carmen De Llosa, na taga Burabod Taas. And it so happened na that time, sinabi niya ang pagbuhay niya. Naglalako man siya kahit ito ng sinapot, sanigo, kung ano-ano ang inlalako niya.
Mabuhay lang hanggang naging ang mama niya is teacher, and it so happen naging teacher ko pa po sa elementary. Mala nagsumikap ngunyan saron ng estabilisado sa pamumuhay. Kung saan nagkaigwa siya ng sarong Angel Resort diyan sa Benavista, and ang balik niya kaini nagkukondukta siya ng pre-tutorial sa mga surfer ng mga kaakian na sa murang edad pa lang gusto makanungod sa surfing. Kaya nag-offer siya ng pre-tutorial every Saturday. May isnakan pa yan, ha? Oh, dating media, naging mayor, si Mayor Bong. Di ba? Aminado niya, baga na dati man siyang media, ngayon mayor na siya. Kaya lang, may mga media man na imbis na tabangan ang kapwa niya media, inlulublob pa ang kapwa niya media. May mga media man na pag babareta, bias. And it so happen, ako yun. Sabi nila. Okay. So, by the way, sa Gabos Manano, si Mayor Bong man lang ang nagsabi na bias ako. Pero anytime, Mayor Bong, you are welcome to invite me. Sabi nga nila, kung ngayon ang panahon na para sa iyo. Ayan, sabi niya haputon mo Sir Tabi kung ano na ang naging resulta ng mga complaints ng mga kapitanes, barangay officials sa serbisyo ng Prime Water. Nagpatawag ang SP ng meeting dati pa, pero wala naman nangyari. Ha? Ayaw na Tabi pagbanggita kay mainit na ako sa inda. So, ikaw na po Sir ang nagsabi na nagpatawag ang SP ng meeting dati, pero wala naman nangyari. So ano po nahapoton ko? Wala nga nangyari. Magani Sir, dati wala nangyari. Sa ngunyan, wala na nangyari, wala pa ang tubig. Oh. Mapagalon Sir. Sa nag-chat sa tuya, sa private message, talagang dahil na po maaraman kung sino ang kaipuan palitan. Ang Prime Water ba? O ang sa tuya mga elected official? For sure, ang dapat palitan ang sa tuya mga elected officials. Why? Kamu po ang tiniwalaan kan sa tuyang sambayanan na madepensa sa tuya, magiging kaapin niya to. Pero look what happened. Naahiling ta, istampad man lang ang nangyayari dyan sa gunang panlungsod. I'm sorry to say this, pero kadakol na po kamo ng trinay. Puro paapod, puro man lang sa napabida. Ang resulta, nga. Sabi nga ni Jojo Lascano, we strive to serve you better. Tagline sa Prime Water. Susuko hali daw ninyo na tagline nito. Basi ka mo din ang kirilatan. We strive to serve you better. Nga. Okay mga tugang, maroon na po kita sa tuyang programa. Digdito po sa isyo ora mismo, kadakol na po ang titamaan. Bad po, bako lang yung tamaan kang kang mga pasaring tamaan pa ni kang kidlat. Ansa nung likod sa ngaran kan Bicol Staff kan Bicol TV Sorsogon. Maray na alda po, asin Diyos mabalos sa Indogabos. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa